Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po sa Batang Maynila to It's. Pag-usapan natin si Robin Padilla mga kababayan. Si Robin Padilla, ito talaga kahit kailan wala sa ayos eh. Wala sa hulog talaga to mga kababayan. At ito, meron na naman siyang sinasabi tungkol kay Kibuloy. Pero bago natin yan na pag-usapan, singit ko lang. Breaking news po tayo dito sa Maynila. So ano tayo? Balitang Maynila. Alright, so ito mga kababayan, breaking news, Asenso Manileño wants accountability for Lacuna Falls fake survey. Binabalak po ng Asenso Manileño na mag-demanda to consider legal action on fake surveys of PLM, UDM communities. Kasi mga kababayan, may mga naglabas ng mga surveys, ginagamit mo ang pamantasan ng lungsod ng Maynila at Universidad de Manila communities. Meron silang inilabas ng mga surveys na pabor dun po sa dating mayor. Pero lahat pong ito ay fake mga kababayan dahil mismong nagbigay ng statement itong UDM at itong PLM. At ayon sa kanila, sila po ay non-partisan. Ibig sabihin, hindi po sila nakikialam sa politika dito sa ating bansa. Kasi ayon po sa kanila mga kababayan, ito tingnan natin. Ano ko lang medyo maliit eh. So yan, nilakihan natin. Ang Universidad de Manila po ay dedicated to being a non-political academic institution that values integrity, academic excellence, and the well-being of its community members. Ganun din, mga kababayan, itong pamantasan ng lungsod ng Maynila, ang importante sa kanila, yung integridad, academic excellence, at pangalagaan ng well-being ng kanilang komunidad. Hindi po sila sumasali sa mga surveys. May mga inilabas sa survey, meron pa nga isang senatoriable Sabi ko sa iyo, Mark Gamboa, bago ka magpo-post ng mga surveys, tingnan mo muna kung fake news. Kasi sabi mo, gusto mo maging senator para labanan fake news, tapos ikaw, fake news. Nagpapalabas ka ng survey na hindi mo man lang bine-verify kung totoo. So ito mga kababayan, mismo UDM at PLM naglabas po ng kanilang statement. Recent survey circulating online that claims to reflect the political views of UDM students are not approved by the university and we are not conducted by any recognized student organization. As a non-partisan educational institution, UDM does not permit anyone to carry out political surveys among its community members. Ganon din dito sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kasi lumabas at matindi pa ang resulta. Grabe mga kababayan. Talagang sabi nga ni Models of Manila, tapos na ang laban. Tapos na ang eleksyon sa Maynila, sabi ni Models of Manila. Naku Mark, bago kayo mag-post ng ganyan, siguraduhin nyo muna na totoo. Para hindi kayo napupulaan. Kaya ngayon mga kababayan, itong mismo, Asenso Manileño, nagsasampu po ng kaso laban po sa kampo ni Isko Moreno. Asenso Manileño will not stand idly by to let Francisco Damagoso and his minions offend the non-partisan character of the pamantasan ng lungsod ng Maynila and Universidad de Manila and flaunt fake surveys on those academic communities and Manila residents. Ginagamit po kasi nila itong PLM at UDM. The fake surveys and social media posts have been referred to our legal team for possible legal action before the Commission on Elections and the Marketing and Opinion Research Society of the Philippines. There are possible violations of the COMELEC resolutions and rules on the use of social media and of Morse codes of ethics. Ayan mga kababayan. So pagpapanagutin ng Asenso Manileño, etong mga nagpakalat ng fake news. Delikado ka pa nga Mark, baka madamay ka pa rito. Kasi nagpo-post ka ng mga ganitong klaseng surveys na hindi mo naman bini-verify maigi kung totoo. Ayan, pinabulaanan mismo ng PLM at UDM na hindi sa kanila yung survey na yan.
Kasi ang dami pong nagkalat na trolls ngayon dyan po sa social media. Kaya ito, mga kababayan, hindi hayaan ng Asenso Manileño na basta-basta na lang ganito ang gawin sa mga batang Maynila, ang lokohin at iligaw. At gamitin pa itong mga communities na ito, UDM at PLM, para lang sa kanilang sariling kapakanan, sa kanilang gain, political gain. Kaya abangan natin mga kababayan, balak pong sampahan ng Asenso Manileño ng kaso itong kampo na nagpakalat ng fake news. Ayan po, ayon kay Information Officer Attorney Priscilla Marie Abante ng Asenso Manileño Movement. Kasi mga kababayan, bakit ba kasi kayo nagpapakalat ng fake news? Akala ko ba malakas? Akala ko ba sure win na kayo? Bakit kailangan nyo magpakalat ng fake news? Gagamitin nyo pa yung PLM, gagamitin nyo pa yung UDM, matitinong mga communities. Hindi sila sumasama sa politika, pero ginagamit ninyo. Akala ko ba sure win na kayo? Lagi yung pinagmamayabang, tapos na eleksyon sa Maynila. Talo na sila kuna. Ganun sinasabi ninyo. Pero bakit wala kayong tigil sa pagpapakalat ng fake news? Ibig sabihin lang yan, threatened? Ibig sabihin lang yan, natatakot kayo? Ibig sabihin yan, kinakailangan niya pang gumawa ng fake news, maling impormasyon para mailigaw ang mga batang Maynila, para ipakita na kayo talaga ay sure win na. Pero ang totoo, hindi. Kasi kung sure win na kayo, bakit gagawa pa kayo ng kwento-kwento? Kaya nabangan natin kung ano mangyayari mga kababayan, kung sasampahan ba ng kaso at irereklamo sa Meralco. Irereklamo po sa Comelec at sa Morse. Ito nga ginagawa ng mga trolls, mga tauhan ng kampo. Di umano ni Francisco Dumagoso. Ito nga pong kanyang minions. Sabi dito, minions. Nagkalat na po kasi talaga social media mga minions, mga trolls. So dapat maging patas. Total, sabi niya naman, lamang na lamang kayo. Bakit ayaw niyo maging patas? Ba't kinakailangan niyo pa gumawa ng fake news? Okay, so yan po mga kababayan, update natin sa Maynila mga kababayan. Alright, balik tayo. Balik tayo dito kay number 1 senatong. Nasabi ko sa inyo ilang taon pa tayo magtitiis dito. Ilang taon pa tayo magtitiis. Sabi ni Robin Padilla. So, kinakampanya niya si Pastor Kibuloy. O si Kibuloy kasi iba ayaw tawagin pastor to kasi hindi naman daw talaga pastor. Hindi rin ginagawa niya, hindi gawa ng isang totoong pastor. So, Kibs na lang. Kibs. O kaya Pacquiao itawag natin. Pacquiao, hindi ko minumura si Kibuloy Pacquiao, P-A-C-Q, Pastor Apollo C. Kibuloy. So, lang yan, pinaikli lang po yung pangalan ni Kibuloy, Pacquiao. Diba? So, ayan mga kababayan, sabi ni Robin Padilla, hindi lamang sa Pilipinas nangyari ang pang-iipit kay Pastor Kibuloy. Tandaan po ninyo, si Pastor Kibuloy lamang ang nananatiling loyal at kailanman hindi bumaligtad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ano ngayon? Sabi niya mga kababayan, parang sinasabi niya, iboto nyo si Kibuloy, boto nyo si Pacquiao. Bakit? Dahil etong si Pacquiao lamang ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo yung basihan ni Robin Padilla para talagang ilagay niya sa palistal si Pacquiao, mga kababayan. Tingnan nyo yung katukwiran nito. Tingnan nyo yung katukwiran niya. Parang sinasabi niya, iboto niya si Kibuloy. Bakit? Kasi eto lang yung hindi bumaliktad kay Duterte. Ano nang kinalaman ng taong bayan dyan? Nasaan yung taong bayan dyan sa sinasabi mo? Puro na lang Duterte?
Ha? Iboboto si Kibuloy dahil naging loyal kay Duterte? Ang kailangan namin, yung kandidato na loyal sa mga mamamayang Pilipino. Hindi namin kinakailangan ang isang kandidato na loyal kay Duterte. Ang kailangan namin loyal sa taong bayan. Yung hindi kakampi sa isang pinagbibintangang kriminal. Yung hindi kakampi sa isang pinagbibintangang manggugurgur. Oh. Ang kailangan namin ay yung kahit konti lang maangat ang antas ng aming pamumuhay. Yun po ang kailangan namin. Hindi pa yung loyal kay Duterte. Loyal kay kung kani-kanino lang. Hindi po yun eh. Hindi po yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay yung mag-aangat sa atin. Buboto raw si Kibuloy dahil loyal kay Duterte. Walang hiya yan. Nasaan ang taong bayan? Hindi mo ba iniisip, Robin Padilla, ang taong bayan? Puro ka lang Duterte. Puro ka lang Kibuloy. Anak ng toko ka naman. Hanggang dyan na lang ba ang katukwiran mo? Hindi mo na ba iisipin na wala kami narinig sa iyo eh. Dapat magsalita ka, sabihin mo, eto mga kababayan, ang iboto natin kasi ito po, mahal na ang taong bayan. Anak ng toko, itong putik na to. Iboto si Kibuloy, wag daw kalimutan. Wag daw kalimutan na itong si Kibuloy ay naging loyal at kailanman hindi bumaliktad dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yan? Puro na lang Duterte. Mr. Robin Padilla, mawalang galang na po. Hindi po namin kinakailangan ang mga ganyang klaseng tao. Loyal kay Duterte, loyal kay Sara Duterte, loyal kay Kibuloy, katulad mo, loyal kung kani-kaninong mga Poncio Pilato. Ang kailangan namin ay loyal po sa mga Pilipino. Ayaw namin yung loyal sa partido. Kaya nga galit na galit kami kay Bato de la Rosa dahil walang paninindigan eh. Lagi na lang partido ang iniisip. Hindi ba pwedeng sambayan ng Pilipino muna isipin ninyo? Hindi ba pwedeng kapwa ninyo mga Pilipino na bumoto sa'yo, yung mga tanga-tangang bumoto sa'yo, hindi mo man lang sila maisip? Puro ka Duterte. Anak ng putik to. Puro na lang Duterte. Wala tayong maririnig dito na talagang para sa taong bayan. Puro na lang Duterte, Kibuloy, Duterte. Ang kailangan namin, Mr. Robin Padilla, ay yung loyal po sa amin, yung makakatulong sa amin. Hindi po yung, wala kaming pakialam dyan, kung loyal yan si Kibuloy kay Duterte, wala kaming pakialam dyan. Kailangan namin yung loyal sa taong bayan. Wala talaga to. Kaya mga kababayan, patapusin nyo lang 2028, pagkatapos pag tumakbo ulit ito, kahit anong posisyon, tatabok ang presidente to eh. Anak ng toko yan. Tatakbo pang presidente itong coup. Yan na naman, nagsasalita na naman ako hindi maganda eh. Kupal eh. Tatakbo kang presidente? Bakit? Dahil hindi ka bumaliktad kay Pangulong Duterte? At iboboto ka dahil ikay na natiling loyal sa mga Duterte? Kahit kailan nga hindi namin narinig na naging loyal ka sa taong bayan. Puro bukang bibig mo, PDP, Partido, Duterte, Kibuloy, KOJC. Nak ng putik ka talaga eh. Hindi mura yun ah. Hindi po mura yung putik. Putik po. Mad po, putik. Ayan po yung ganyang klase po yung mga walang kwenta. Putik po yan. Nak ng tokwa oh. Paborito ko pa naman yung tokwa. Lagi ko tuloy nababanggit. So ayan po. Ang walang kwenta po nating senador. Na bakit ganun lagi ang basihan mo?
Pag loyal sa Duterte, boboto na namin. Bakit? Ano pakialam namin kung loyal kay Duterte yan? Kailangan namin loyal po sa mga Pilipino, loyal sa taong bayan. Bopols talaga to kahit kailan eh. Basahin ko lang ibang comment dito bago tayo magtapos. Ano naman daw kung hindi bumaliktad? Tama, di ba? Ano naman kung hindi bumaliktad? Ano naman kung loyal kay Duterte? Anong pakialam namin doon? Ito pa. Hindi loyalty kay Digong ang kailangan namin kundi loyalty sa buong bansa. Yan po yun. Sa inyo na si Kibuloy nyo. Walang aagaw, magsama-sama kayo. Anak ng tokwa talaga to. Ay, nako. Ayan, galit na galit, Pare-parehas yung kanilang sinasabi, Kahit bumaligtad pa yan, walang kwentang tao yan. Ewan ko. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, ilang taon pa tayo magtitiis dito? 3 taon. Ang nasa isip, puro partido. Nasa isip, puro Duterte. Nasa isip, puro Kibuloy. Hindi nyo na ba, naaalala ang taong bayan? Puro ka na lang partido? Bopols. Lahat talaga sa ayos. Sayang sayang yung boto ninyo. Alam mo, dapat ibinigay nyo na lang sa iba hindi dito Wala talagang kwenta to. Sa totoo lang. Nakakainis. Okay, sa ilan po muna mga kababayan. Paalala ko lang. Darating na eleksyon. Merong katulad na ito na tumatakbo. Katulad ni Philip Salvador na sakit na ulo ka. Yung grupo nila, mga kababayan, yung PDP, wala po mga kwenta talaga Kaya ewan ko lang kung sino mga boboto nun. Mga bopols ang boboto nun. Pare-pareho sila. So, ilan po muna mga kababayan. Basta po, tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to sa ibang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.